Viva la Virgen! Kapayapaan mga kamanlalakbay, narito tayo muli sa ating Saturday Habit, ang Pueblo Amante de Maria. At kasama ko po dito ngayon ang kuya at ama ng mga shrine sa Pilipinas, si Brother Ivan. Hello, Brother Ivan. Viva la Virgen po, kapayapaan po sa lahat ng ating mga kamanlalakbay. Welcome po muli sa isang episode po natin ng Pueblo Amante de Maria. Father Nante, nasa kalagitnaan na po pala tayo ng novena para po sa solemn declaration ng Antipolo as International Shrine. And Yes, thank Ivan, exciting yung mga nobinaryo natin. Maraming mga parokya sa mga bikari sa pumupunta at maraming nagpuprosesyon. Di ba, siyam na araw to na nobinaryo, misa at prosesyon para sa karangalan ng Malabi na Antipolo at mga kasama niya yung mga santo sa mga vicariate sa aming diocese. Kaya lahat po tayo inaanyahan namin sa January 26, 9:30 ng umaga. Dito po tayo magtipon-tipon sa Antipolo para sa solemn declaration ng ating International Shrine. Viva la you. Virgen! Viva la Virgen! Brother Ivan, saan ba punta natin ngayon? Bale po, ngayon pong buwan po kasi ng Enero, meron po tayong mga Marian celebrations sa pinagdiriwang po. Hindi lang po yung ating pong gaganapin po na solemn declaration ng International Shrine. At isa po sa mga regular po na inaantabayanan po ng mga kapistahan kapag buwan ng Enero ay yung pong devotion po sa isa sa mga birhen po sa lalawigan po ng Zambales. Ito po yung pinaakilala na Marian patroness po doon. Walang iba po kundi yung pong Ina Poon Bato. So ito po ay pagdiriwang po natin sa darating din po na linggong ito at tayo po ay natutuwa na may kasama po tayo ng mga representative mula po sa Diocese of Iba para po ipaliwanag po sa atin ang debosyon sa Ina Poon Bato. Amen. Doon pala tayo ngayon sa Zambales. At mga kamanlalakbay, kasama po natin dito ngayon ang isa sa mga pari ng Diocese of Iba. 13 years na po siyang pari at miyembro siya ng Priestly Fraternity of Saint Dominic in the Philippines. He is currently parish priest of the Saint William and Our Lady of Holy Rosary Parish, San Marcelino, Zambales, at the director of the Marian Apostolate and the Ina Poong Bato Commission of the Diocese of Iba. Para napakasipag nitong paring ito, Brother Ivan, ang dami niyang trabaho. Ang dami kong trabaho. Mga kamalalakbay, welcome po natin si Father Eric de la Cruz. Hello, Father Eric. Hello po. Viva la Virgen, kapayapaan mga kamanlalakbay. Maraming salamat po for having me sa inyong show or sa inyong episode po. Karangalan din po namin, Father, kayo makasama dito sa ating podcast. At regards po kay Bishop, Father. Makakarating po ang inyong pong regards kay Bishop po. Amen. Simulan na po natin ating kwentuhan. Father, paano po nagsimula itong pagpapalaganap ng Diocese ng Iba sa titulong Ina Poong Bato ng Zambales? Kasi po kung babalikan po natin yung kasaysayan, may dalawang stories po na nag-a-arise from the origins of Ina Poon Bato. Yung pinaka-popular po and which is based on folklore is yung that Ina Poon Bato was found by an Aita in the forests of Botolan by the person of Jadik. Kaya po kung mapapansin nyo, mayroon pong isang Aita na nakaluhod sa harap niya. Kasi supposedly, when the Recoletos came, kasama, nakita nilang bine-venerate ng mga natives, ng mga Aitas, itong image supposedly ni Ina Poon Bato. And it's called Ina Poon Bato because of the place. Poon Bato, Barangay Poon Bato is the place where she was supposedly found by the Agustinian Recoletos and being venerated by the Aitas. Pero kung bibase naman po natin sa history, ang una po kasing supposedly na nakarating dito na missionaries before the Recoletos are the Dominicans na nanggaling sa, what you call this? Sa bandang China po sa, ano ba yung isa sa Hong Kong? Yung isa? Yung Macau. Macau, yung nanggaling sa Macau.
Kung titingnan niyo po sa stained glass ng historical accounts ng Our Lady of Piat ng Cagayan, Mhm. supposedly, dalawang imahen ito na dala ng mga Dominicans. Yung Our Lady of Piat at saka itong Our Lady of Inapoon Bato. Yung Our Lady of Piat is Our Lady of the Holy Rosary. Mhm. Ito namang Inapoon Bato is De La Paz y Buen Viaje. Oh. Similar to Our Lady of Antipolo. Kaya po ang isa sa mga feature ni Inapoon Bato, if you're going to really see the full image, nakikita ang kanyang paa at seemingly she's walking. So, according to that theory naman or that story, so yung Our Lady of Piat, ito yung nagpunta na dala sa Cagayan. So where it is located right now. Kaya kung makikita niyo doon sa stained glass doon, that Our Lady of Piat was also with the Itawes or the Aitas of Zambales. So supposedly yung mga Dominicans in that theory, yung mga Dominicans ang nagdala dito ng image. But since Botolan and its terrain is very mountainous, at saka may mga headhunters na mga natives, mga Aitas. So if you're going to connect the two things, the two stories, naiwan na yung birhen, abandoned mission, because maybe it's not feasible, na nung dumating naman yung mga Recoletos, na-discover nilang bine-venerate pa din ng mga natives itong si Inapoon Bato. And so, it is there that the devotion began to spread during the Spanish time. So, kung titingnan niyo po, naging malalim yung devotion kay Ina, and actually, it is a point of ecumenism for the Catholics and the Aglipayans. Kasi po, according to the story, nung mag-Philippine Revolution, sad to say, although may involvement kasi ng konting killing, na parang pinugutan yata ng ulo or what ng mga katipunero o ng mga Filipino revolutionaries, yung Spanish friar na nagbabantay kay Ina. So, to retrieve the image. Kaya yung original image ng Inapoon Bato are with the Aglipayans. Oh. Okay. Yun, no? Ah, So, Father. napakaganda naman pala ng kwento ng ina pong bato, Brother Ivan. Oh, kakaiba. Oh, Tsaka nagulat ako ngayon ko lang din nalaman na meron pala tong parang ito pala ay parang inilink sa Birhen ng Our Lady of Antipolo, no? Yeah, yeah. So, ano po, yun po ang official niya na title, De La Paz y Buen Viaje. Yun po talaga yung kanyang official na title. Yung Inapoon Bato is because of the place. Father, Mhm. may date ba tayo sa kung kailan nangyari yung mga istorya na yan? Itong istorya pong ito is yung nung pong mga 1500s po eh. Hindi ko po masyadong ma-recall kasi dahil ano po. Basta po yung first wave ng mga missionaries ng Dominicans. If you're going to look at the Philippine church history. Kaya nga po nung nasa seminaryo ako, nagulat ako kasi I was expecting na Recoletos ang mababanggit na unang missionaries dito sa Zambales. Only for me to discover or during our class with Father Longgutay, OFM, na ang unang nakarating dito ay ang mga Dominicans Dance. through Masinloc. Mhm. Kaya po nung mag-centenary din ang Piat, dumaan siya dito. Dumalaw siya sa Zambales to recall that travel from how she arrived from Macau to the Philippines, and then from here sa Masinloc papunta dun sa Cagayan. I see. Galing. So Nice. parang in a way, yun yung nagpo-prove na si Inapoon Bato naman naiwan sa Zambales. Mhm. Tapos yung Philippine Revolution, kinuha siya ng mga Aglipayans, and then hanggang sa ang pinaka-late, ang nagpagawa ng panibagong image that we venerate, the one that is in the resettlement area and was venerated from the establishment of the diocese, ay yung gawa na ni Maximo Vicente na kinomisyon ng mga Columban Fathers. Mhm. Yun. Amen, Yun Father. po yung ano ngayon, yun po yung nandun ngayon sa Yun po yung bine-venerate ngayon doon sa resettlement area. So,
kung ano po, kung titingnan ninyo, it was a flourishing it was a flourishing devotion. There is a parish before the eruption that was established there in Puon Bato itself. So dalawa po technically ang parish noon ng Botolan. So you have the Santa Monica, which is the parish doon sa town itself, and then in the Puon Bato area, nandoon ang Ina Puon Bato as a parish. Pilgrimage site na po siya noon before the eruption of Mount Pinatubo in 1991. Yun. Okay. Father, so yun nga po, nabanggit yun na nga po yung Pinatubo eruption of 1991. So, ano po ba yung nangyari sa debosyon po ng Ina Poon Bato nung nangyari po itong event na ito at pagkatapos po noon? So, nung pumutok ang Bulkang Pinatubo, medyo syempre na-rattle tayo, natabunan yung simbahan, yung original na simbahan noong 1991 eruption ng Pinatubo. And so the parish was reversed and nasagip naman yung ibang mga gamit ng parokya eh. So kasama sa nasagip yung imahe na bine-venerate natin ngayon dun sa resettlement, and then yung tawag dito, yung isang imahe na medyo naging popular during this time was yung malaking imahe na nandun sa outside grotto ng shrine or ng simbahan, kasi yun yung na-retrieve from the lahar. Kaya parang ito yung isang consideration na parang napaka-miraculous na despite na natabunan yung simbahan and everything, itong isang imahe ng Mahal na Birhen na-retrieve from the lahar, at yun yung venerated image dun sa gilid na grotto, yung life-size image na pinupuntahan din ng mga tao ngayon. No? So, it was transferred to the resettlement area after the Pinatubo eruption, and there was parang sabihin na natin medyo naging inactive ng konti yung devotion. Kasi parang ang nangyari, naging seasonal. Dahil nga nawala yung simbahan na pinupuntahan ng mga tao, parang nagiging influx ng tao na lang late noon ay yung noong tawag dito, pag nagpi-fiesta ng January 24. So mamimisahan siya ng isang misa, tapos yun, tapos na. Parang ang nangyari is there was just a small chapel na naging tawag dito, bahay ni Ina Poon Bato for quite some time after 1991. Noong mga around 2000 na 7, 8, 9, hindi lang ako masyadong sigurado, under the supervision of the late Father Mark Sandoval Jr., naipatayo yung current na simbahan na maganda na design. Yung kung yun ay nakikita mo, yung nasimbahan ngayon. And there, nasimulan ulit na buhayin yung devotion to Ina Poon Bato with the help of certain people, the Ina Poon Bato Foundation, na alam ko sa Pasig they're active. So, yun yung isa sa mga Ngayon, sa diocese naman, nasusustain yung devotion sa kanya kasi we make sure na starting magmula nung binuhay itong muli ni Father Mark Sandoval through his work in Ina Poon Bato itself, nagdalakbay dasal si Ina sa mga parishes. So but by the time nang nagsisimbang gabi, umiikot na rin yang si Ina para in time for her fiesta ng 24, nakabalik na siya ng Botolan. So around the diocese. Yan din naman yung nag-sustain na nung panahon na inaayos pa, nagre-resettle siya doon sa Loob Bunga, no? Yun yung naging kasi yung lugar ngayon kung saan siya is Barangay Loob Bunga. Dahil yung Poon Bato itself ay natabunan ng lahar. So, sa ngayon naman, yun, unti-unti, naging mission station na ngayon sa panahon ni Bishop Bart, yung area na yun. That's why medyo nabubuhay na rin siya in terms of devotion. Kaya, hindi masyadong, naging dormant, no? Before 2005 to 2007, naging dormant, medyo dormant yung devotion, naging seasonal. Tuwing piyesta lang niya nagkakaroon ng influx ng mga devotees kasi nga talagang na-disrupt ito nung sumabog ang Pinatubo ng 1991. Amen, Father. Ang isang tanong ko po sa inyo, Father, sa buong diocese po ba,
Meron po dyan sa mission station ngayon. Meron po bang programa para sa kawang gawa at pangkultura na nakadikit, nakapangalan sa Mahal na Birhen? Sa ngayon po, yung sa mission station po, yun po ang talagang focus. At dahil din po nga sa Mahal na Birhen, kaya po ang Botolan ang naging sentro ng ating apostolate for the indigenous peoples po. Kaya ang medyo active po dito ay yung indigenous peoples apostolate po natin at social action na talagang siyang nagsisikap po na ma-reach out po natin yung ating mga IPs. Kasi nga po sabi nga natin, si Ina is a point of parang meeting culturally and spiritually of us, yung mga unat at yung mga kulot. And then at the same time, ng mga Roman Catholics at ng tawag dito ng mga Aglipayans, no? So ito yung parang common devotion sa amin dito na nag-unite sa amin as a province here in Zambales. Even yung Sacrifice Valley, kung maririnig ninyo sila, yung Apostolic Catholic Church. Opo, opo. Oh, they are also devotees of Inapuon Bato. Kaya dito medyo madali yung ecumenism because of Ina. No? So, pero sa ngayon, isang vision ni Bishop din na kapag ka na-relocate o naibalik siya doon sa original site niya sa Puon Bato, eh mas paigtingin yung apostolate on environment and yung on indigenous peoples. Na ang vision nga niya is sana yung mga indigenous people ang magiging main movers doon sa shrine when it is already operational and when it's already established. Yun yung isa sa mga vision na sa ngayon, through Inapuon Bato, nakaka-reach out tayo sa mga indigenous peoples within the area there in Botolan. At ito din yung way na nagiging napapaigting din yung ating pagtulong sa mga katutubo. Kasi although seemingly magkakahiwalay yung iba't ibang bayan, pagdating doon sa bundok, iisa lang po. So doon sila, parang may highway sila doon na doon sila nagkikita-kita. And strategic po yung kung maibabalik si Ina doon sa kanyang original site sa Puon Bato. Father, posible pa ba bumalik siya doon? At saka may mga tao na ba nakabalik na? Actually po sa ngayon po, ito yung isang focus ni Bishop po na alam ko po sinimulan na nilang magtayo ng isang chapel doon na dahil may communities po ng IPs doon na ni-reach out na rin po, no? So every now and then nagpupunta sila roon, ini-invite po ni Bishop yung mga clergy, kung sino man po yung gusto na makasama. Yun nga lang po sa ngayon, because of certain constraints like, kasi nga datawirin niyo po talaga yung lahar Ako po, ang last ko pong punta doon is when I was a seminarian Di pa ako nakakabalik ulit. Kasi minsan noon, nung panahon kami ang nagpunta, sasakay ka sa Kalabaw. Oh, yung Kaya medyo challenging yung pagpunta ron. So kailangan talaga i-redevelop ulit yung lugar para Yes. siya. Dako na tayo ngayon sa personal sharing ni Father. Opo. Siyempre, maganda pong malaman din po natin, Father, sa inyo pong karanasan bilang pari, bilang deboto po ng Mahal na Birhen. Paano po yumabong ang inyo pong pagdedebosyon? Lalo na po siyempre ngayon sa Inapuon Bato po ng Zambales. Actually, alam niyo po, for me personally, nakilala ko siya when I began my exposure here. Kasi originally po, I am from Bulacan. Marami pong pari dito is really from Bulacan. Pero when we come here, parang ito yung isa sa mga talagang natututunan namin, yung magdebosyon kay Inapuon Bato. Ako, I had my encounter with Ina way back when I was still in the seminary, when I was about to enter my 30-day retreat. Alam nyo naman siguro na, di ba, si Ina, hindi siya ganun ka-common yung image ni Inapuon Bato. No, very rare siya. So I have my image of Inapuon Bato sa bahay, sa kung saan kami nakatira, yung residence ng parents ko. And I was about to leave for the 30-day retreat. So pagdating ko doon sa retreat house, nagulat ako. Kasi when I went to the chapel assigned for us na mga retreatants,
Kasi doon sa loob ng chapel, ang image na nakalagay ay si Ina Poon Bato. And so when I saw the image, I told her, Ina, hanggang dito ba sa retreat talagang binabantayan mo ako at sinasamahan mo ako? So that's my initial encounter with her. And ever since, nakita ko na true to her image na nakalabas yung kanyang paa, that seemingly she's walking. Eh, sabi ko nga, talagang she journeys. She is the lady who journeys with her children. So para sa akin, yung magmula nung panahon na yun, ng 30-day retreat, and after the 30-day retreat, as I continue my life here there in the seminary and eventually here as a priest, isa sa mga constant companion ay si Ina. Ina. Diyan tawag namin sa kanya si Ina. Si Ina Poon Bato. Yun. So doon Amen, ako. Father. Amen. Father, isang tanong pa po. Paano po nakakatulong sa inyo personal yung devotion niyo sa Malaber at sa inyong pagkapare? Meron po ba kayong makukwentong experience talaga na damang-daman nyo na tinulungan kayo ng Ina Poong Bato? Personally po, no, kasi po ako ay for a longest time ay nasa special assignments. Actually po, this is my first parish po na I'm mostly in the schools. Tapos na-assign din po sa yung St. Therese Diocesan Shrine. Ako po, alam ni brother yon. Shrine. So, yun yung shrine, ano. So, yung mga times na yun, syempre, if you're on the special assignment, lalo na here in the Diocese of Iba, medyo challenging kasi hindi wala ka sa mainstream no? So, doon parang pag medyo mabigat yung damdamin, syempre minsan, di ba, lalo na pagka, naalala ko pagka nababanggit yung prayer na do not be discouraged by disappointing results, yung mga ganon, ano. Sa special assignments, napakarami nun. Wala akong ibang bulungan. Wala akong ibang sumbungan kundi si Ina, no? Kaya nga nung nandun ako sa yung unang diocesan shrine, which is St. Therese, ang isa sa mga pinalakas kong devotion talaga is yung pagdidibusyon kay Ina, no? Not knowing that eventually after that assignment I will be assigned sa commission na ito na magiging daan din ng paglalim pa ng devotion ko sa kanya. And remembering then, way back when I was in the seminary, magkasama kami nitong si Father Mark Sandoval. Unfortunately, he's not with us anymore. And isa sa mga hiningi niya sa aking favor as a co-seminarian because he was in taga-Botolan po kasi talaga siya. Sabi niya, ipag-compose mo nga ako ng prayer para kay Ina. And what was very touching to me when I was already in St. Therese, nung kumuha ako ng kopya ng nobena to promote the devotion sa St. Therese, yung prayer na kinompose ko ay nandoon sa booklet. Wow. That's why she's really very deeply rooted sa puso ko. And yun nga, essentially for me, she is the lady who walks with her children. Ayun. Amen. Maraming salamat po, Father, sa inyong sharing, sa inyong kwento para sa Ina Poong Bato. At Brother Ivan, anong challenge natin para sa podcast na ito? So mga kamanlalakbay, dahil wala po si Father Franz, so gagawin po natin ngayon para po sa Do Whatever He Tells You. Tayo po ay tumulong po sa Diocese of Iba. Promote po natin yung debosyon sa Ina Poon Bato ng Zambales sa pamamagitan po nung promote ng kanila pong mga social media, saan po nagkakaroon po ng activities itong Ina Poon Bato. Bigyan po natin ng opportunity po si Father Eric para yan po sa atin yung saan-saan po matatagpuan itong mga social media platforms para po sa devotion ng Ina Poon Bato, Father. So again, ano nga ba yun? Kapayapaan at mga kamanlalakbay, Viva la Virgen. Inaanyayahan ko po kayo na suportahan po si Ina ang papalaganap ng debosyon kay Ina Poon Bato. Makikita po natin ang mga promotion po nito through the postings in Santa Monica Parish at saka Ina Poon Bato po na pages. Hindi po masyadong active ang page ng Ina Poon Bato kasi mahina po ang internet access doon sa mismong lugar.
Pero what we're trying to invite you is, sana isa sa mga pagpo-promote po ng devotion sa kanya is when we try to visit her. So kung meron po tayong chance, lalo na ngayong mga darating din ng Lenten season for Visita Iglesia, we encourage you to visit and make a part of your pilgrimage yung pagdalaw sa simbahan ni Inapuon Bato, yung nakalocate po ngayon sa Loob Bunga Resettlement Site. At in light of that po, nalalapit na rin po ang kanyang kapistahan ngayong January 24. So may iba't iba pong activities sa buong araw po ng January 24 that I think na nakapost na rin sa pages ng Diocese of Iba. So kung ma-share ninyo at maipapalagana para magkaroon ng invitation in a way na madalaw nyo si Inapuon Bato, that would be a very big help po sa amin sa pagpapalaganap ng debosyon sa kanya. Amen. So, ano po ang nangyayari po mga kamanlalakbay kapag hindi po ginagawa ating challenge, Father Nante? Pumapangit po, di ba? Gagawin po natin ang ating assignment, i-promote po natin ang debosyon sa Inapuong Bato ng Diocese of Zambales. At mga kamanlalakbay, maraming salamat po sa inyong panonood, pag-view nitong ating podcast na ito tungkol sa Inapuong Bato. At salamat din po sa pag-share nyo at pagpo-post nito sa inyong mga Facebook accounts para makita pa at mapanood pa ito ng marami pa nating mga kaibigan, mga kamag-anak, at maging bahagi po tayo ng ating ebanghelisasyon at promotion ng debosyon sa Mahal na Biren. At mga kamalalakbay, napakaganda ng sinabi ni Father Eric kanina na yung debosyon sa Inapuong Bato, yung imahe niya nakalabas yung paa. Na parang sinasabi, kasama niyo ako sa paglalakbay niyo. Nabanggit nga po ni Father kanina na ito'y dating Our Lady of Nuestra Señora de la Paz Ibn Biyahe o Biren Antipolo o ina ng paglalakbay at mapayapang paglalakbay. Kaya lagi tayong sinasamahan talaga ng Mahal na Biren. Hindi tayo iniiwanan at hindi niya tayo iiwanan. Sigurado ako, mga kamanlalakbay, kayo minsan, iniwanan niyo na ang Mahal na Biren o minsan nagtampo na kayo sa Kanya. Pero kahit daw tayo magtampo, kahit daw natin iwanan ng Mahal na Biren, hindi pa rin daw tayo iwanan ng ina. Hindi pa rin tayo iwanan ng ating nanay, ang ina ng Poong Bato. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Ngayon po, hingan po natin si Father Eric ng maiksing panalangin at final blessing para sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming mapagmahal, pinupurit pinasasalamatan ka namin sa pagkakataong ito na magkadaupang palad kami at maipagbahaginan tungkol sa aming debosyon sa Inapuon Bato. Katulad nga po ng sinasabi na ang Mahal na Birhen ay kasama naming naglalakbay. Nawa patuloy niyo po kaming gabayan sa paglalakbay sa buhay na ito, sa iba't ibang hamon na aming kinakaharap. Bigyan niyo po kami ng lakas at sa pamamagitan ng pananalangin ng Mahal na Birhen, nawa ang aming mga sinisimulang lakbayin ay magkaroon ng inyong paggabay at sa bandang huli ay magkaroon ng kaganapan sa inyong paghahari at sa ipagtatamo namin ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Maraming Maraming salamat po. mga Salamat po, kamanlalakbay. Father. Beautiful. Salamat, Kendrick.